Hello mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive mga guys. Common issue, linis tayo ng EGR saka intake manifold. Yan. Ito mga guys, itong video kong ito, ang dami na pong nag-upload ng ganito po. Kailangan po ilinis yung EGR. Tama po yon. Ito kasi mga guys, 300 plus na tinakbo. Ang ginawa natin dito mga guys, sinabay natin yung mga gasket dito, valve cover gasket. Ito yung meron tayong ito yung intake manifold gasket, mga intake manifold mga guys. Ito isasabay po natin ito, yung gasket dito sa intake nya sa apat. Yan, sabay din natin yung valve cover gasket. Ganun din po yung tawag dito mga guys, ito injector, malutong na po ito. Apat po niyan, isa, dalawa, yan, 1, 2, 3, 4, yan. Kasi po mga guys, sabay din natin yung itong injector pipe oil seal. Yan. Yan lang po mga guys, sa mga ganitong gawain po. Ito po yung EGR nya. Tignan nyo mga guys, hindi pa naman siya kung sa dumi po, hindi pa naman gaano madumi. Yan. Pero hindi pa nalinis yan guys pero kung pansinin nyo po, 300 plus na po yung tinakbo, pero nakadalawang linis na po yan. Every 100,000 km po linilinis. Kaya yon, alam nyo mga guys, para po ma-maintain nyo po yung ganito. Ito hindi ba nagalaw to, hindi katulad yung mga iba po kasi na halos wala ng butas. Ang pinakasikreto po mga guys, para maiwasan nyo po yung, para maging ganito po yung di gaano makarbon, ulitin natin mga guys. Number 1 po, yung air filter po dapat po malinis. Pangalawa po, yung change oil nyo po, gagamit po kayo ng tamang langis para po masave yung turbo. Yan, marami pong nito mga guys. Marami pong, ang langis po kasi alam natin mga guys, ang langis po, yan ang buhay ng ng makina. Tapos tubig, hangin, yan po. Yung kombinasyon na po yan po yung mga pinanggagalingan po ng power ng makina. Consider na natin yung fuel filter. Alam nyo mga guys, yung fuel filter po kasi, kung hindi tayo gaano naglilinis ng fuel filter, pwedeng nahirapan yung fuel pump o kaya injection pump po na sumipsip deliver po sa sa mga injector. Kasi po, kung ang filter po madumi, nakukulaps po, hindi makasipsip ng maayos. Kaya gawin natin ito mga guys, na pagkismisan na lang natin to. Kasi mga guys, sa daming ginagawa natin ito, may kanya-kanyang version. Puro palinis ng EGR. Banggitin na lang natin po mga guys yung yung mga dapat gawin sa mga ganitong model. Ito po yung unang labas po ng Strada. Halos magdadalawang dekada na. Yan, 10 taon, ganon. Una, ito po ma-maintain yung fuel filter. Tulad po ng mga guys, ito, yan, nalinis na natin tong nya. Yung mga gasket po, malulutong na po niyan. Kailangan natin isabay po niyan. Yung air cleaner po. Kasi po, ang air cleaner mga guys, kung malinis po ang air cleaner po, dito po pumapasok yung yung hangin. Kung malinis po yung hangin po, papasok dito sa intercooler, papasok sa intake, kalabasan po. Maganda po yung kalabasan ng ng pag-burn o kaya yung pagputok o kaya yung yung sa combustion po. Maganda po yung sunog. Maiwasan natin ng makarbon na makina. Yan. Kasi ito mga guys, bukas po i-update ko po ito sa inyo. Check natin kung ilang tinakbo. 300 plus na po ito. Montero po to, Strada. Para po ito po, mga reminder lang po kasi ang dami ng kanya-kanyang, sabi ko nga po, kanya-kanyang version na po sa paggawa ng mga ganito. Ulitin natin, maglilinis ng EGR,
exhaust. Normal lang po yan. Common issue lang yan sa mga Montero, Hilux, Hi-Ace, Strada. Pero yung tandaan nyo mga guys, yung Hi-Ace po hindi katulad po ng ng Montero na dumihin. Lalo na po kung yun nga po, ulitin natin, alagaan nyo yung change oil. Kasi po pinanggagalingan po ng change oil po, kung na-overuse nyo po yung langis, dun po nagbi-build up ng carbon. Pangalawa po, kung yung air cleaner nyo po hindi gaano malinis, sumisip po ang ang makina po ng hangin papunta rito. Yung hose, kita nyo po ito guys, ito po yung hose na to. Yung hose na to po, nakatutok ito sa air cleaner. Sisipsipin nyo po yun, nandito po yun sa valve cover. Tapos ganyan po, kukuha po ng langis po ito, dideliver mo po dyan, papasok niya sa intercooler, papasok sa intake manifold, katulad po nito. Pero pansinin nyo ito mga guys ha, hindi ba tayo naglinis nito, pero yan, hindi ba gaano madumi. Sabi ko nga po, kakalas lang to, over tawad. Langis-langis pa po niyan. Kasi po, kaya na-maintain po natin ng ganito kalinis. Kasi po, sinusunod niya yung advice natin na, sir, dapat po kung mag-change oil ka, huwag mong i-overuse yung change oil mo. Kung fully synthetic po, bago mag 9,000 o kaya mag 8,000, i-change oil muna. Kasi po, consider mo yung traffic. Ganun po mga reminder ko sa mga customer ko, yun po ang bilin ko. Tapos, ulitin natin mga guys, yung EGR po, hindi pa naman po yan, yung dumi niya po, normal lang po yan, hindi katulad yung iba na itong hintuturo, yan na lang butas minsan dito na lang, parang 25 cents. Pero ito po, hindi ba natin ginalaw po yan, malinis, wala pang gaanong carbon. Yun lang po ang tip ko sa inyo. Ulitin natin mga guys, 456 engine, Montero, tawag dito, Strada, Hi-Ace, Hilux, Innova, Fortuner, common issue po, carbon. Yeah. Pero kung kung alagaan lang nyo po yung ulitin natin, for reminder ulitin ko, kung alagaan nyo lang po yung change oil nyo, air cleaner, fuel filter, magiging ganito po kalinis ng makina. Kahit 300,000 na po tinakbo, basta ma-maintain nyo po yung change oil, air cleaner, timing belt, wala magiging problema. Sabi nga po sa manual, kung masundan po natin yung PMS, regular PMS, 5,000 odometer, o kaya 500,000 o kalahating milyon odometer without overhaul po yun. Basta po ma-maintain nyo po yung change oil, air cleaner, fuel filter, isama natin yung coolant, tubig. Yan ang buhay po ng makina. Okay, hanggang dito na lang po tayo mga guys. Tomorrow o kaya bukas, i-update ko sa inyo to, pakita ko po kung ilan yung tinakbo niya. Sabi ko nga po 300,000 na po ito. Kikita nyo po ito. Ulitin natin, o reminder lang po, para tayong lasing dito kabilin-bilinan ko sa mga may-ari ng sasakyan, alagaan nyo air cleaner, change oil, fuel filter, timing belt, maiwasan nyo po yung pagkasira ng makina. Bagaman papunta na po doon dahil may edad na, talagang papunta na rin sa, kung sa tao po, parang na po niya, nakakaroon na ng rheuma, arthritis, mga sasakit sa kasukasuan. Pero kung inalagaan nyo po ang katawan nyo po ng maganda, yung mga edad po na 60s, 70s, parang kayang-kaya pa. Pero kung hindi nyo inalagaan po, parang sasakyan din. Kung hindi nyo inalagaan yung sasakyan nyo po, nakikita ko po sa mga customer ko, bago-bago, gamit ng gamit, walang change oilan, walang palitan ng fuel filter, air cleaner, walang check up ng tubig, hindi pa tatakbo ng nasa 100,000 ba lang o
80,000 overheat na yung makina nila. Yun ang napapansin ko po sa karamihan ng ng customer ko. Kaya ito po, video ito, yung daldal kong ito, reminder lang po para sa atin lahat. Okay, hanggang dito na lang po tayo. For the next video, tomorrow po update ko kung ilan libo na po tira ko nito. Don't forget po to subscribe, like and share. Maraming salamat.